Pag sinabing Supra, anong bagay ang pumapasok sa isip mo? Sapatos ba? O kotse? Ako isang bagay lang ang sumasagi sa isip ko Yun ay ang Supra GTR 150 ng Honda. Pagdating sa underbone category, alam nyo ba na bukod sa Raider at Sniper, isa din ito sa pwede nyong pagpilian kung naghahanap kayo ng pangmalakasang motor na may abot kayang presyo. Kaya tara, samahan nyo kung pag-usapan ang Supra GTR 150 dahil anong malay mo, baka eto na pala ang motor na nababagay sa riding style nyo. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga tropa natin na laging nakasubaybay. Big thanks kila Kyle Cabahug, Erwin Dominic, Eric Berano, Hart Sagun, Gerald Tomakin, Ferjan at Eli Jan Mabale. I hope lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Malamang kapag nakita mo ang motor na to, iisipin mo agad na pang racing ito. Well, hindi ka nagkakamali. Dahil kasi sa mala jet fighter na hugis nito, bagay talaga siyang gamitin sa racetrack. Of course, dahil hindi ito babansagan ng Honda na speed aggressor kung wala itong ibubuga. Pero syempre, mas ideal pa rin itong gamitin bilang pang-commute sa araw-araw. Meron itong 150cc engine, may 4 valves, liquid cooled with auto fan, kaya sure na wala tayong magiging problema sa long rides o sa mga high RPM na bakbakan. Naka-dual overhead cam na rin ito at 6-speed transmission. Yes guys, tama kayo sa narinig nyo, para sa akin big thumbs up talaga dito sa akin si Honda. Dahil kasi kahit papano, nagiging standard na sa kanila na gawing DOHC at 6-speed ang kanilang mga 150cc bikes. Looking forward na lang siguro sa mga next bike nila. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano ito kabilis, kaya nitong magbato ng 13.6 Nm of torque at 6,500 RPM at kayang sumagad sa 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Base nga sa ibang video na napanood ko, kaya nitong mag-top speed sa 142 km/h. Pero may iba din naman na nahihigitan pa ito depende sa timbang ng hinete. Disente na rin at matipid ang fuel consumption nito na kayang marating ang 42 km sa kada litro. Syempre dahil fuel injected na rin ito. Kung susuriin natin ang kanyang power, halos identical lang ang torque nito sa Raider. Pero hindi natin maitatanggi na nakakalamang pa rin ang underbone king ng Suzuki pagdating sa horsepower dahil mas magaan naman ito at may timbang na 109 kg compare sa GTR na merong 121 kg. Kaya makikita talaga natin ang distansya nila sa dulo. Pero kung iisipin mo, mas makapal kasi ang gulong ng GTR 150. Kaya nakakaapekto din ito sa ground resistant at timbang ng Supra. Ini-imagine ko lang what if magpalit din si GTR ng same size na gulong ng nasa Raider. Baka makasabay din ito kahit papano, di ba? Kaya pala siguro minsan may nakikita akong drag race na sinisibak ng GTR ang Raider. Di ko lang sure kung pure stock ba sila. Anyways, kayo na ang maghatol kung sino ba ang mas malakas sa dalawa. Kung titingnan naman natin ang design ng kanyang mga fairings, masasabi ko na na-meet naman niya yung criteria ng sportiness sa isang motor, the fact na underbone lang siya. Normally sa isang sports bike, sharp at patulis ang hulma ng mga flarings nito. Puro cuts and edges at maraming air vents para mabawasan ang kanyang air resistant. Kung sisipatin natin ang hulma ng Supra, patulis ba ito? Yes guys, as you can see naman sa sobrang sharp talaga ng kanyang tuka, siguradong puputok ang lobo kapag nasagi nito. Puro cuts and edges ba ang fairings niya? Of course, as you can see naman, puro kanto ang kanyang mga kaha. Kanto ng Santa Mesa, Baklaran, Paliparan. Joke lang. As per Honda, nakakatulong din daw sa pagbibigay ng magandang acceleration ang sporty undercowlings nito. And also, nagustuhan ko din ang decals dahil mas lalo pa itong nakadagdag sa aggressive vibes ng Supra. Tumerno nga din ang mga LED lights sa concept ng motor na ito dahil parang galit na galit at gustong manakit ang pagkakadisenyo dito. And also, sobrang kapaki-pakinabang din ang malakas na ilaw nito para ma-maximize ang road visibility mo sa gabi. And also, meron na rin itong malakas na stopping power dahil naka-disc brake na rin ang preno nito sa harap at likod. Sa kanyang LCD panel, makikita mo din dito ang mga basic info ng Supra katulad ng fuel meter, speed meter, gearings, RPM at mileage. Sporty din ang design ng kanyang tambucho, halos kamukha nga din ito ng nasa Raider at Sniper. Kaya kung gusto mong manatili sa stock pipe, ayos lamang dahil maporma pa rin ito.
Unfortunately, yung kanyang side mirror nga lang ang hindi ko nagustuhan dahil parang katulad lang ito ng nasa Honda Wave. Siguro mas maganda kung papalitan natin ito ng mga parang devil side mirror na design para mas mukha pa rin siyang aggressive. Pagdating sa kanyang seat height, meron itong 786mm na taas. Kaya kung ikaw ay typical na Pinoy na may 5 foot height, abot na abot mo ito. Kaya lang dahil sporty nga ang GTR, asahan mo na pasubsob ang tindigan mo dito pag nakaupo ka na. Kung traffic wise lang, napakadali lang nito isingit dahil meron lamang itong 725mm na lapad. Sa ground clearance, mataas din naman kaya nating to worry na baka sumayad ang elbow nito sa riles or mataas na humps. Pagdating sa kanyang suspension, meron itong 31mm telescopic fork na nagbibigay ng magandang stability at smooth na absorption. Ganun din sa kanyang likod na naka-swing arm at monoshock. Meron din itong safety features na bank angle sensor na kusang pinapatay ang iyong engine once na lumagpas ka na sa maximum leaning angle na 51 degree. Magandang feature din ito lalo na kung mahilig ka talagang maglaro sa kurbada kasi once na masobrahan ka ng higa, at least hindi na para tumalsik pa sa malayo ang motor mo at makadamay ng ibang tao. And also para maiwasan din ang spark just in case na matapon ang gasolina mo sa pagkakasemplang. Pero I highly encourage na sa racetrack or empty parking lot nyo gawin ang pagsasanay nyo sa pagbabanking. Kung ikukumpara natin ito sa ibang underbone katulad ng Raider 150, medyo malaki pa rin ang difference nila lalo na sa power. Higit na mas malakas pa rin ang pambato ng Suzuki sa dulo. Pero ganun pa man pagdating sa hatak, halos identical lang sila. Kaya sa tingin ko, kung hindi ka naman magre-racing-racing, mapapakinabangan mo ang malakas na torque nito para madali kang makaseparate sa ibang sasakyan during traffic. Lamang pa rin naman ang Raider sa ibang aspeto kaya for sure marami ang magsasabi sa inyo na dagdagan ko na lang ng konti may Raider na ako. Andun na nga tayo. Pero hindi pa rin natin maitatanggi na may iba pa rin dyan na Honda lover at naghahanap ng bago sa paningin ng tao. Dahil nga matagal nang nandyan sila Raider at Sniper, minsan nakakalimutan na natin tumingin sa ibang motor. Syempre, dahil nakasanayan na natin na pagdating sa underbone, yan lang naman ang pinaka best option not knowing na meron ka pa palang pwedeng pagpilian na pinakamura and at the same time may ibubuga. Thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang hinanda kong video patungkol sa Supra GTR 150 ng Honda. Kung sakaling bago ka pa lang sa aking page at channel, huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ito dahil napakalaking tulong na sa akin yan. So paano? Hanggang dito na lang muna. Peace!